Alam niyo mga sangkay, grabe na po itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Sunod-sunod po ito na tumama ng mga sakuna sa iba't ibang panig ng mga bansa at eto na naman doon po sa Amerika. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng solid sangkay na nanonood ngayon. At itong mga sangkay, panibagong update po tayo patungkol po sa kaganapan ng ating mundo. Ang Texas po doon sa US ay may matinding kinaharap. Milyong-milyong tao daw po ang nasa delikadong sitwasyon ngayon. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.21 million subscribers na po tayo dito mga sangkay. Kaya naman, i-subscribe nyo na po ito. No? Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa baba nyo lamang po gagawin yan mga sangkay ng video na to kasi andun po yung subscribe button. Okay? 1.21 million subscribers na po tayo. Kaya makisali na po dito sa ating YouTube. Dahil dito matitindi po yung pinag-uusapan natin. Hindi lamang po basta chismis sa Pilipinas, kundi mga kaganapan po ito sa ating mundo. Sa mga nanonood naman sa Facebook, syempre, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ayon po dito sa report, mga sangkay, 8 million under flood threat. Okay? Dahil po dito, mga sangkay, sa matinding pagbaha doon po sa Southeast Texas. Pambihira. Eto, mga sangkay, tingnan po natin ang balitang to. Good evening. We are coming on the air with dramatic rescues in the state of Texas. Deadly flooding submerging entire neighborhoods. More than 560 people had to be rescued or evacuated by first responders. Grabe, oh. Tingnan nyo. Paano mag-rescue na sa kanila. And you can see what it looks like from above, from the air. All these houses underwater. Oh, parang wala pong pagkakaiba din sa Brazil, no? You can see it here from the ground. Look at this. That is a street sign. The water is nearly to the top of it, just for some perspective. Okay. So ito daw po ay isang kalsada. Ayan, no? Pero kung titingnan po natin, mga sangkay, para na pong dagat. Ulitin ko lang, mga sangkay, kaya po ito nangyayari na ngayon sa ating mundo ay dahil po sa climate change. So kung nanonood po kayo lagi dito sa ating channel, hindi na po bago ito sa atin. Okay? Bagamat syempre may nagugulat kasi parang paano nangyari ito. Pero sa mga may alam tungkol po sa nangyayari sa ating mundo, regarding po sa climate change, hindi na po tayo magugulat dyan. Kumbaga, yun talaga ang nangyayari ngayon. Maraming mga disaster, maraming mga sakuna. Dahil po dito, mga sangkay sa climate change. With some 15 million now bracing for more, from Dallas to South Dakota tomorrow. Yan, no? 15 million. Ito po yung tinatamaan, mga sangkay. The risk? Another round of devastating tornadoes with another serious storm system moving in fast. We have team coverage tonight, starting with Priscilla Thompson in Houston. Grabe, oh. Tonight, Ano yan, ha? Kalsada po yan. Pero mga sangkay, alam mo, dagat na eh. at least one person is dead as dangerous floodwaters rage across Texas. Body cam video shows Houston police rescuing this man and 3 dogs Grabe. after being trapped in at least 8 feet of water in a flooded trailer park. Oh, that was floating. In Dallas, passengers struggling to escape rushing water on a roadway. And this empty horse trailer floating away in Hamilton. Oh my goodness. Tingnan nyo, oh. Sasakyan po yan, mga sangkay. Tinumba nitong baha. Texas. Since Friday, hundreds of people and pets have been rescued across the state amid a days-long deluge that has dumped more than 2 feet of water in some areas, including up to 2 inches today alone. Tingnan nyo to, oh. Ito po yung kalsada na wala na. Ito po yung street sign eh. Ayan, oh, yung placard na yan. Halos lumampas na po. Konti na lang yung nakita, mga sangkay. It's the worst flooding that I've ever seen in my career. This river nearly swallowing an elevated roadway. Then, an explosion and electricity crackling along these power lines, Oo nga, no? likely caused by the wet weather. That's crazy. The view from above showing homes underwater.
sinking cars, and submerged street signs as 8 million people remain under flood alerts. Katakot, no? Kaya tayo, mga sangkay, mag-ready na po tayo, ha? Pag pumasok na po yung La Nina, I hope na lahat po tayo hindi po masyadong dapat alam po natin yung gagawin natin, lalong-lalo na po yung mga nasa liblib na mga kabahayan. Yan po dapat yung unahin natin na ayusin, na maging ano tayo, tawag dito, maging mapagbantay. Dahil delikado po ngayon ang panahon, mga sangkay, hindi na po tulad dati na nahuhulaan pa kaagad ng mga eksperto. Pero ngayon, mga sangkay, bigla na lamang pong makikita natin na malakas pala. Ang sinabi ng weather forecast, mahina. Meron naman, malakas daw, pero mahina yung pumasok. Ganyan po yung nangyayari ngayon, mga sangkay, dahil abnormal na po yung panahon natin. From Texas to Oklahoma and Arkansas. Very little sleep. You're just worrying about the water going in the house. Hopefully it didn't go in. This here was bad. Some, like Erica Gines and Frank Courier, returning home to find almost everything destroyed. But it's just wild to see how much damage it does. That's overwhelming. Dati, napapanood lang natin to, di ba? Sa mga movie, pero tignan nyo ngayon, mga sangkay. Think about just moving all this stuff Realidad in na 14 nangyayari. days ago. Stuff was still in boxes. We had stuff over there and the garage was full of stuff. Now it's all... Pagdating sa natural disaster, mga sangkay, nakasulat po talaga yan sa Biblia. So, lalong-lalo na po sa mga nagbabasa ng Biblia, alam po natin na lahat ng ito ay nakapropesiya. So, hindi po talaga ito bago. Bagamat nagugulat po tayo kasi syempre first time minsan na makita ng mga mata natin, medyo nasa-shock po tayo. Pero, kung babasahin po natin ang Biblia, nakasulat po doon, mga sangkay, kabilang yung natural disaster na magaganap sa ating mundo sa tinatawag na perilous time in the last days before the return of Jesus Christ. Ito po yan. everywhere. And for those in the flood zone, the threat isn't over yet, with major river flooding expected to last the next few days. So ilang araw pa po pala yan, mga sangkay, no? Priscilla is joining us now. So Priscilla, have more folks had a chance to get back home yet? Get a look at the damage? Not necessarily, Hallie. Take this neighborhood, for example. The houses back there look virtually untouched, but this is what the roadway leading into this neighborhood looks like. You can see how high the water is on that sign, and officials worry that people will try to drive through this water to get to their homes and that could lead to more rescues. Hallie? Naging parang ilog na yung paligid. Kalsada po yan, mga sangkay. Priscilla Thompson, thank you. For more, let's... Okay. Ito po ay nangyayari ngayon doon sa Amerika, mga sangkay, na nakakaalarma na itong nagaganap sa ating mundo. Na hindi na po talaga ito hindi na po talaga ito normal. Dapat po mag-take na po ng action dito yung world leaders. Kaya nga lang, ang nakikita po natin sa kanila, mas busy po yung mga leader ng mga bansa sa paghahanda sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Alam niyo, kapag nangyari yung Third World War, lalo pong lalala ang sitwasyon pagdating sa climate change. Kasi unang-unang mawawasak doon ay ang ating kalikasan. Okay? So ngayon, mga sangkay, ito po yung nangyayari ngayon. Climate change is real. Nakikita po natin, mga sangkay, inilalabas po natin dito nang sa ganun alam po natin ang tunay na sitwasyon ngayon ng ating planeta. At hindi po ito basta lang. Ito na po ang new normal ngayon ng ating mundo dahil po sa climate change nga. Kaya sa mga hindi naniniwala dyan tungkol sa climate change, ayan. Ano yan? Diba? So, nangyayari na po talaga, mga sangkay. At ito po ay naihula din naman sa Biblia. No? Sinabi rin po ng mga scientist yan na talagang lalala ang sitwasyon. Meron pa pong balita tungkol dyan na nakikita na daw po ng mga scientists ang senyales ng isang planeta, itong Earth, mga sangkay, na hindi na pwedeng matirahan in the future. Itong mga nakikita po natin, part po yan, sabi ng mga scientists.
Alam po natin kung sino pa ba yung source natin. Mga scientists naman po talaga yung nakakakita sa tunay na kalagayan ng ating mundo. Diba? So ano po ang inyong komento tungkol dyan, mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. And now I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo po ito sa screen. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-a-upload tayo ng tungkol sa mga nagaganap sa ating mundo related po sa propesiya na nakasulat sa Biblia. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.